King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 845. Mga aklat ng Exiyang. Bagamat naantig ang puso ni Xuan Yuanwen nang maramdaman niya ang aura ng Ancient God Weapon, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pagpunta kaagad. Una niyang ipinadala ang balitang ito kay Senior Marshal Brother Zug at sa babaeng naka-apricot robe. Ang mga Ancient God Weapon ay higit na lumalampas sa ating antas. Ang mga nakatadhana ay makakakuha nito, kaya hindi mahalaga kung tayo ay medyo huli. Hinawakan ni Senior Marshal Brother Zug ang kanyang pamaypay at ngumiti. Bahagyang tumanggo din si Xuan Yuanwen bilang pagsang-ayon. Kung sila ay mga demigod, tiyak na dumiretso sila para sa Ancient God Weapon, ngunit ang isang kayamanan na masyadong mahalaga ay talagang isang kalamidad. Siyempre, may isa pang dahilan ang madilim na silid ng aklat na kinaroroonan nila ay naglalaman na ng kapalaran. Ang lahat ng mga libro sa silid ng libro ay lumutang sa hangin na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ang bawat isa sa mga aklat na ito ay umabot na sa Heaven Grade, at ang ilan ay umabot pa sa Heavenly Divine Realm. Ang Ancient God Exiyang ay partikular na minarkahan ang aklat na ito. Ang mga henyo ng Sky Suspension Palace ay nahulog sa kanilang sariling maliit na mundo ng libro. Ang bawat libro ay naglalaman ng isang mundo, at ang kaalaman na nakapaloob sa mga aklat na ito ay isang bagay na kahit na ang apat na bituin na puwersa ay pinangarap. Ang ilan sa mga aklat na ito ay maihahambing sa mga lihim na diskarte at pangunahing mga pamana ng Sky Suspension Palace, at ang ilan ay lumampas pa sa mga limitasyon ng Continent Zone. Hindi napigilan ni Senior Marshal Brother Zug na mapabuntong hininga. Ang silid ng aklat na ito ay talagang medyo bukas sa mga tagalabas, ngunit sa kabila nito, ang mga elite ng Sky Suspension Palace ay gumugol ng mahabang panahon upang makapasok. Ang bawat libro ay isang mundo. Huwag maging sakam. Pumili ka na lang ng isa o dalawang libro. Babala ng babaeng naka-apricot robe. Nang ang mga kasanayan ay umabot sa antas ng Heaven Grade, ang bawat isa sa kanila ay maihahambing sa isang buong mana, at ang impormasyong nakapaloob sa loob ay parang walang limitasyong karagatan. Sa makatuwid, ang mga henyo at elite ay pumili lamang ng isa o dalawang libro na nababagay sa kanila. Ang pagsipsap sa nilalaman ng isang libro ay napakahirap maging para sa Void God Realm Kings, na nakakaalala sa lahat ng kanilang nabasa. Kapag ang impormasyon ay masyadong malaki, kahit na ang paggamit ng photographic memory upang tingnan ito ay gagamit ng maraming oras. Mayroong isang silver-armored half-step king na kabataan mula sa Sky Suspension Palace, at isang panaginip na lilang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang isang lilang simbolo ay bahagyang kunginang sa noo ng kabataang nakabaluti na pilak. Ang silver-armored youth na ito ang pinakamahina sa mga elite mula sa Sky Suspension Palace, at ang kanyang status ang pinakamababa rin. Karaniwan siyang nanahimik. Siya rin ang pinakahuling taong pumasok sa madilim na silid ng aklat. Sa sandaling ito, kakaiba ang kinikilos ng binata na nakabaluti na pilak. Shua. Mabilis siyang naglabas ng isang sinaunang libro, at isang lilang glow ang lumitaw sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang dosenang hininga, naglabas siya ng isa pang mabituing libro. Holy Wicked Technique. Ito ay sinulat ni Exiyang. Huminto sandali ang binata na nakabaluti na pilak. Sa halip na mag-concentrate sa pag-absorb ng isa o dalawang libro tulad ng iba, nakabasa na ng 12-dosenang libro ang silver-armored youth. Mukhang itong bookroom ay inayos ng mga katulong ng palasyo. Ang Holy Wicked Technique ay isang simpleng teknik na ginawa ng may-ari, ngunit kahit na ganoon, maaari itong ituring na isang Supreme Wicked Dao Technique sa labas ng mundo. Kumislap ang mga mata ng binata na nakabaluti na pilak. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, napagtanto ng ibang mga henyo ng Sky Suspension Palace na iba ang kinikilos ng silver-armored youth. Halimbawa, ang kanyang mental energy aura ay ilang beses na mas malakas kaysa karaniwan. Gayunpaman, sa puntong ito ng oras, ang lahat ay nakatuon sa mundo ng mga libro. Shua. Ang kabataang nakabaluti na pilak ay nagsimulang magbuklat ng iba pang mga libro matapos ang Holy Wicked Technique. Nagbuklat siya ng ilang dosenang libro at tila pagod na pagod, kaya kumuha siya ng ilang pills mula sa kanyang interspatial ring. Junior Marshal Brother Deng Chao.
Nakita ng babaeng nakasuot ng apricot na damit na ang kabataang nakabaluti na pilak ay kumikilos ng hindi maganda at binalaan siya. Iminumungkahi ko na tumutok ka sa pag-absorb ng isa o dalawang aklat na nababagay sa iyo. Mas makakatulong iyon. Naiintindihan ko. Walang emosyong tugon ang nakabaluti na pilak na kabataan at nagsimulang magbasa ng higit pang mga libro. Mabagal na lumipas ang oras, at nang ang karamihan sa mga henyo ng Sky Suspension Palace ay natapos na sa pagsipsip ng kanilang unang libro, ang Silver Armored na kabataan ay nakatapos ng mahigit 100, at lahat sila ay interesado siya. Nang matapos ang lahat sa pagsipsip ng kanilang pangalawang aklat, ang nakabaluti na pilak na kabataan ay nakatapos ng 200 aklat. Sa sandaling ito, ang kabataang nakabaluti na pilak ay pagod, kaya't nakakita siya ng isang sulok, naupo, at kumain ng ilang mga espiritual na table task. Okay, aalis tayo sa loob ng 2 oras. Sabi ni Senior Marshal Brother Zug. Nagsalubong ang kanyang mga kilay ng damapo ang kanyang tingin sa Silver Armored na Deng Chao, ngunit hindi siya kumibo. Sa loob ng underground cellar ng Exiyang Palace. Nangang Sheng, ang Holy Weekend technique na ito ay dapat na isang pinasimpleng bersyon ng cultivation technique ni Exiyang. Sa tingin mo kaya mo itong linangin? Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa pagod. Kakaiba. Natutunan ko ng napakadali ang Holy Weekend technique, at ngayon ay magagamit ko na ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ng mas mahusay kaysa dati. Labis na nagulat si Nangang Sheng. Paanong biglang nagkaroon ng Holy Weekend technique si Zhao Fang? Gaya ng naisip ko, sigurado na ngayon si Zhao Fang na semi-open sa publiko ang madilim na silid ng aklat. Sa sandaling ito, mayroong 200 Exiyang na aklat na may halaga ng nilalaman sa isip ni Zhao Fang. Marami sa mga Exiyang books na ito ang magiging pinakamataas na pamana sa isang 3-star o 4-star na puwersa. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay maihahambing pa sa Golden Cone Sacred Lightning Technique at sa 5 Elemental Wind Lightning Technique. Isang napakaliit na halaga kahit na bahagyang nalampasan sila. Gayunpaman, para kay Zhao Fang, ang Sacred Lightning Body at ang Wind Lightning Technique ay bumuo ng perpektong kombinasyon. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang pundasyon ng Wind Lightning mula sa kanyang nakaraang buhay, at pinagsama niya ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, kaya mas may potensyal siya sa lightning techniques. Higit pa rito, karamihan sa mga aklat ng Exiyang ay mga diskarte at kasanayan ng Wicked Dao, na hindi angkop para kay Zhao Fang. Bagamat hindi linangin ni Zhao Fang ang mga aklat na ito, nadagdagan pa rin ng mga ito ang kanyang kaalaman at pangunawa. May naisip si Zhao Fang matapos basahin ang napakaraming libro. Maaari niyang subukang baguhin at pagbutihin ang mga diskarteng ito at lumikha ng isang lihim na pamamaraan na perpekto para sa kanyang sarili. Sa ibang lugar, sa harap ng Building of Refinement. Arg, hindi na ako makatiis. Ilang half-step king henyo at elite ang tumakbo palabas mula sa itim na metal na pinto, at umuusok ang kanilang mga paa. Mayroong ilang mga henyo na nagpapahinga na sa harap ng pinto, at ang kanilang mga paa ay pinaso na itim. Mayroon ding isang maliit na bilang ng mga tao na nawalan ng malay at ginawa ng ibang mga elite. Bukod sa isang maliit na bilang ng makapangyarihang Void God Realm Kings, ang mga normal na henyo ay hindi nakapagtagal sa Building of Refinement. Ang kompetisyon sa loob ng Building of Refinement sa sandaling ito ay napakatindi. Ang taong nasa pinakaharap ay pa rin ang puting bigot na Little Sword Saint mula sa Sky Sword Pavilion. Weng! Lalong lumakas ang aura ng espada ng Little Sword Saint hanggang sa nag-apoy na parang araw. Ang kanyang tingin ay tumingin sa harapan, at natalo niya ang init sa ilalim ng kanyang mga paa habang dahan-dahan siyang lumapit sa kalawang na tansong espada malapit sa pugan. Hindi man lang niya tiningnan ang mga basag na piraso o armas o materyales na nakakalat sa paligid. Bawat hakbang niya patungo sa kalawang na tansong espada ay nangangailangan ng hindi maisip na kapangyarihan mula sa kanyang sword daw. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay parang isang buong siglo para sa kanya. Ang natitirang layunin at mga batas sa punit-punit na espada ng Ancient God ay maaaring payagan akong makalusot. Ang Little Sword Saint ay mayroon lamang itong isang espada sa kanyang puso, habang ang iba pang mga hari ay nakatuon sa mga maalamat na mineral at mga fragment ng armas. Hindi naman sa ayaw nilang makipagkompetensya para sa Ancient God weapon, kaya lang hindi nila kaya.
Sa gitna ng mga grupo, ang purple-haired demonic duo ay lubhang kapansin-pansin. Shua! Whoosh! Naglaho ang dalawang figurang may kulay ube na buhok at muling lumitaw sa isang sulok. Sa loob ng kalahating araw, ang purple-haired demonic duo ay nakalapit sa furnace ng 2 o 3 beses at nakakuha ng maraming maalamat na materyales at mga piraso ng armas. Para silang isda sa tubig. Purple-haired demonic duo, mamatay. Ang ika-13 prinsipe ay umungal sa galit habang siya ay bumunot ng isang nagniningning na gininto ang espada at nilaslas patungo sa dalawang may kulay ube na figure. Lumakas ang welga na may pinakamataas na kapangyarihan ng Imperial habang ang mga draconic na imahe ay bumaril sa kalangitan. Pagkatapos maging hari, ang Sacred Emperor Sword na ginamit ng ika-13 prinsipe ay mas malakas. Ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa isang emperor. Pinigilan ng espadang ito ang lahat ng mga henyo at elite na naruroon bukod sa Little Sword Saint. Mag-ingat. Nagbago ang mga ekspresyon ng purple-haired demonic duo habang mabilis silang umatras. Whoosh! Nawala ang dalawa at muling lumitaw sa kabilang sulok, ngunit may bakas ng dugo sa isa nilang katawan, na mabilis na nakabawi sa ilalim ng isang ice blue glow. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sa tuwing mabubunot ang Sacred Emperor's Sword, ang kapangyarihan nito ay pipigilan ng Divine Illusion Dimension. Bumantong hininga ang isa sa mga kabataang may kulay ubing buhok. Kung sila ay nasa Great Gunlord Dynasty, ang kapangyarihan ng Sacred Emperor's Sword ay madodoble dahil hindi ito pinaghihigpitan ng anumang bagay. Sa senaryo na iyon, halos walang makakalaban sa ika-13 prinsipe. Anong malakas na depensa? Lalong lumakas ang lakas ng demonic duo. Ang mga hari mula sa Duanmo family, Grand Duke Yuan's Palace, ang Cao family, at ng iba pa ay nagulat lahat. Sa palitan ngayon, ang purple-haired demonic duo ay nagawang umatras kahit sa mga imperial, at ang kanilang pamamaraan ay napakalihim na walang makakahanap sa kanila kung sila ay umatras. Ang lakas ng demonic duo ay mabilis na tumataas, at ninanakaw pa rin nila ang mga samsam ng digmaan mula sa aming Duanmo family. Nagngangalit ang mga mula sa pamilya Duanmo sa puot. Sa sandaling ito, napakalakas ng duo ng demonyo habang tumatakbo sila sa paligid ng larangan ng digmaan na parang mga multo. Ang pisikal na depensa ng batang iyon na may purple-haired ay napakalakas na kahit isang emperor-level attack ay hindi nagawang banta siya. Yufei. Lumingon kay Zhao Yufei ang elder na naka-green robe at ang lalaking nakaitim. Sa sagupaan ngayon lang, sinadyang iwasan ng purple-haired demonic duo si Zhao Yufei. Sa tingin mo saan ka pupunta? Umungol si Zhao Yufei habang tumalon siya sa hangin at nakipagpalitan ng suntok kay Zhao Fang. Bam! Napaatras si Zhao Yufei ng 12-dosenang yarda dahil sa sobrang lamig at bumagsak sa lupa. Isang layer ng frost ang lumitaw sa kanyang malajade na balat. Yufei, okay ka lang. Mabilis na pinrotektahan ng mga elite ng Duanmo family si Zhao Yufei sakaling patuloy siyang atakihin ng demonic duo. Okay lang ako. Ngunit hindi iyon si Brother Zhao Fang. Namula ang mga mata ni Zhao Yufei nang bumagsak siya sa lupa, ngunit nagsalita siya sa tonong may kumpiyansa. Sa palitan ngayon lang, hindi niya ginamit ang buong lakas, ngunit gumamit ng sapat na kapangyarihan ang kaaway para subukang patayin siya. King of Gods, Kabanata 846. Pagtulong mula sa malayo. Sa madilim na silid ng aklat ng Exiyang Palace. Humanda ka sa pag-alis. Hinawakan ni Senior Marshal Brother Zug ang kanyang pamaypay at nagsalita na may mahinang ngiti. Maaari nating subukan ang ating swerte. Ang sandata ng Ancient God ay maaaring nakalaan sa isa sa atin. Ancient God Weapon. Nagulat ang mga henyo at elite ng Sky Suspension Palace. Iyon ay isang sandata na umiral lamang sa mga alamat, at ang gayong bagay ay lumitaw sa Exiyang Palace. Ang balitang ito ay nagulat sa kanilang lahat, at ang mga mata ng silver-armored na si Deng Chao ay kumislap, ngunit hindi siya nasasabik o nagulat tulad ng iba. Bumukas ang pinto sa bookroom, at lumabas ang mga mula sa Sky Suspension Palace. Ang tao sa pinakadulo ay ang silver-armored na Junior Marshal Brother Deng Chao. Spatial Movement. Nakatayo si Junior Marshal Brother Deng Chao sa isang sulok na isang patay na anggulo para sa paningin,
at isang magalang na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang ang isang ripple ng kapangyarihan ay umagos sa kanyang paligid. Dahil ang silid ng aklat ay protektado ng God's Forbidden Array, ang mga nasa labas ng silid ng aklat ay hindi masyadong makaramdam ng mga nasa loob ng silid ng aklat. Whoosh! Inabot ni Junior Marshall Brother Deng Chao, at ilang purong puting lotus ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga puting lotus ay naglalaman ng mga petals, buto, at dahon, at ang mga aura ay hindi normal. Green Water Sky Lotus. Nagpakita ng masayang ekspresyon si Junior Marshall Brother Deng Chao habang mabilis niyang inilagay ang puting lotus sa kanyang interspatial ring, pagkatapos ay mabilis na lumabas ng madilim na silid ng aklat. Bagamat siya ay lumabas ng medyo huli kaysa sa iba, hindi ito nagtaas ng kanilang mga hinala dahil medyo mababa ang katayuan ni Junior Marshall Brother Deng Chao sa mga taong ito. Tara na, nagpatuloy ang mga henyo at elite mula sa Sky Suspension Palace. Weng. Ang pinuno ay si Xuan Yuanwen, at may naramdaman ang isang piraso ng jade sa kanyang dibdib. Z. Pagkaalis ng mga elite ng Sky Suspension Palace sa madilim na silid ng aklat, nagsara ang silid, at mabilis itong tinakpan ng kapangyarihan ng God's Forbidden Array. Shua. Maya-maya, lumitaw ang isang kalmadong lalaki na nakatshirt. Bagaman alam ko kung paano buksan ang lugar na ito, hindi ko ito mabubuksan ng mag-isa. Binawi ng lalaking nakatshirt ang kamay niya at inilagay ang dalawa sa likod niya. Ang tatlong powerhouse ng Sky Suspension Palace, si Senior Marshal Brother Zug, Xuan Yuanwen, at ang babaeng nakasuot ng apricot, ay mabubuksan lamang ang silid ng aklat kapag pinagsama nila ang kanilang lakas, at partikular na alam ni Senior Marshal Brother Zug ang aktwal na paraan para buksan ito. Sa sandaling ito, maaaring madama ang pagkakaiba sa pagitan ng isang grupo at isang individual. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng t-shirt ay hindi nang hinayang o nalungkot. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin sa Purple Crystal Tower sa kailaliman ng Exiyang Palace. Ang lilang kristal na tore na ito ay bumaril sa langit. Ito ang pinakamataas at pinakakahangahangang gusali sa palasyo, at ito ay matatagpuan sa pinakagitna. Gayunpaman, ang pressure na nagmumula sa tore na ito ay nakakatakot at natakpan ang lahat ng mga gusali sa palasyo. Maging si Kings ay uubo ng dugo kung lalaban sila sa puwersang ito. Seng. Seng. Sa isang iglap, nagsimulang magtungo ang lalaking nakatshirt sa ibang direksyon mula sa Sky Suspension Palace. Maraming kayamanan sa Exiyang Palace na natagpuan ng mga henyo mula sa ibang puwersa. Bilang karagdagan, ang mga henyo at elite na pumasok sa Exiyang Palace ay maliit na bahagi lamang ng kabuoang halaga. Marami pa rin sa iba pang mga lugar ng Divine Illusion Dimension. Sa loob ng 6 na panig na Building of Refinement, Zhao Yufei, ang purple-haired demonic duo na iyon ay labis na sakam at kasuklam-suklam. Inatake na nila ang pamilya Duanmo, at niloloko ka pa rin niya. Galit na sabi ng lalaking naka-black robe, at nagsalubong ang mga kilay ng lahat. Sa palitan kanina, kitang-kita ng isang tao na ang buhok na lila na si Zhao Fang ay inatake si Zhao Yufei na may layuning pumatay. Hindi yan Brother Fang. Ang nakikita ninyo ay isang pekeng demonic duo. Naging malamig ang boses ni Zhao Yufei. Ang kawalan ng paniniwala ng pamilya Duanmo ay nagpalungkot sa kanya, ngunit naroon ang katotohanan. Hindi nagtagal, isang tao mula sa Duanmo family ang namatay at 2 ang malubhang nasugatan ng purple-haired demonic duo. Sinabi ni Zhao Yufei na sila ay isang pekeng demonic duo, ngunit walang naniwala sa kanya. Kung kahit ang mga mula sa pamilya Duanmo ay hindi naniniwala sa kanya, kung gayon bakit ang ibang mga puwersa? Hihihi. Sa ating pinagsamang kapangyarihan, atin ang mundo. Ang 2 lilang buhok na figure ay kumislap sa buong Building of Refinement at pinakanak ang tumatawa ng masama. Ang pinakamalakas na tao ay ang puting bigot na Little Sword Saint, ngunit lubos siyang naakit ng kalawang na tansong espada. Ang Ninth Prince, Zhao Yufei, at ang kumpanya ay hindi natakot na labanan ang demonic duo, ngunit ang 2 sa kanila ay agad na umalis pagkatapos ng pag-atake ng isang beses, at walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman tungkol sa kanilang pisikal na depensa o sa kanilang mga kasanayan sa pagtakas. Narito na ang Sky Suspension Palace. Bulalas ng mga mula sa labas ng Building of Refinement. Nang marinig iyon,
ang mga imperial, ang Duanmo family, ang Cao family, at ang kumpanya ay kalahating masaya at kalahating nag-aalala. Masaya sila na nandito ang Sky Suspension Palace dahil naniniwala silang madali nilang makakaharap ang demonic duo. Nag-aalala sila dahil malamang nakukunin ng Sky Suspension Palace ang lahat ng mapagkukunan sa gusali para sa kanilang sarili. Whoosh! 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 20 o higit pang mga numero ang mabilis na lumapit sa Building of Refinement. Ang grupo mula sa Sky Suspension Palace ay mayroong 5 o 6 na Void God Realm Kings. 3 sa kanila ang nakalusot pagkatapos pumasok sa Divine Illusion Dimension o Exiyang Palace. Ancient God Weapon. Agad na napuno ng Imperial Intent of an Emperor ang lugar nang pumasok si Xuan Yuanwen sa pintuan. Void God Realm Emperor. Ang kasalukuyang kalahating hakbang na hari at hari ay natigilan ng maramdaman nilang pinipigilan ang kanilang mga kaluluwa. Bukod sa Little Sword Saint, walang makakapantay kay Xuan Yuanwen. Whoosh! Sa isang hakbang lang, pumasok si Xuan Yuanwen sa kailaliman ng parang crater furnace, at hindi siya masyadong malayo sa Little Sword Saint. Ang Little Sword Saint ay maihahambing lamang o bahagyang mas malakas kaysa kay Xuan Yuanwen sa mga tuntunin ng mental na enerhiya at layunin, ngunit sa mga tuntunin ng kabataan, paglilinang, at pangkalahatang kapangyarihan, madaling napigilan ni Xuan Yuanwen ang Little Sword Saint. Jiang. Siguro dahil sa Emperor Intent na naramdaman nito, ang kalawang na tansong espada sa harap ng hurno ay naglabas ng isang makinang na sinag ng sword light, at isang malamig na sword intent ang agad na napuno ng Building of Refinement at naging sanhi ng pagkagulo ng buong furnace. Wah! Wah! Plop! Ang kapangyarihan ng Ancient God Weapon ay nasugatan ang maraming mga henyo, na naging sanhi ng ilan sa kanila na umubo ng dugo at nahimatay. Jiang. Ang tunog ng pag-aaway ng metal ay tumunog ng lumitaw ang dalawang aura na hindi hihigit sa kalawang na tansong espada. Isang sunset red curved blade at isang itim, bingot na palakol ang nagising mula sa tumpok ng mga kalapit na sira-sirang armas sa tabi ng pugan. Ang aura ng dalawang sandata na iyon ay mas kumpleto at mas malapit sa mga Ancient God Weapon. Substandard na God Weapon. Kumislap ang mga mata ni Senior Marshal Brother Zug. Substandard na mga God Weapon. Nanginig ang lahat ng puso ng mga henyo. Kahit na ito ay nasira, ang isang Ancient God Weapon ay napakalakas para sa kanila. Sila ay mga maalamat na bagay. Gayunpaman, ang mga hindi pamantayang God Weapon ay mas mahusay para sa kasalukuyang mga henyo at elite dahil ang kahirapan sa pagkuha ng mga ito ay magiging mas mababa. Lumitaw ang pag-asa sa mga mata ng 3 imperial na prinsipe. Sa Lord Dynasty, ang substandard na mga sandata ng Diyos ay isang ipinagbabawal na antas ng kapangyarihan na maaaring yumanig at magbago sa sitwasyon ng imperial na pamilya at ng buong mundo ng paglilinang. Sa sandaling ito, 2 medyo kumpletong substandard na sandata ng Diyos ang lumitaw sa harap ng pugan. Ang isa ay isang hubog na talam. Kahit medyo nabaluktot ang talam, hindi naman ito masyadong nasira. May ilang butas sa bingot na palakol. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng labanan ang pinagdaanan ng 2 substandard na God Weapon na ito upang sila ay mapinsala? Weng. Jiang. 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 Ang 3 walang kapantay na sandata, ang kalawang na tansong espada, ang hubog na talam, at ang bingot na palakol, lahat ay naglabas ng isang malakas na puwersa na tumawid sa buong lugar. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga nakakatakot na tanawin sa Building of Refinement. Pumasok sila sa kaluluwa at may kakayahang guluhin ang katotohanan at espasyo mismo. Ang malabong mga imahe na ipinatawag ng Ancient God Weapon at ang substandard na mga God Weapon ay parang mga larawan mula sa isang lil world. Teng, teng, teng. Maging ang ilang hari ay napaatras ng puwersang ito. Sino mang hindi hari, umatras. Si Senior Marshal Brother Zug ang unang nagbigay ng utos. Half-Step Kings, umatras mula sa Building of Refinement sa ngayon. Nag-utos din ang Great Gun Imperials. Sa sandaling ito, nagising ang 3 walang kapantay na sandata, at ang aura na hindi nila sinasadya ay maaaring pumatay sa lahat ng mga anyo ng buhay sa ibaba ng antas ng hari. Tanging ang mga Void God Realm Kings lang ang nakatiis sa kanila. Sa mga tagalabas, ang Sky Suspension Palace at ang mga imperial ay may karamihan sa Void God Realms.
Ang Sky Suspension Palace ay mayroong 6 na Void God Realm, kabilang ang isang Void God Realm Emperor. Ang Great Gun Imperials ay may 3 prinsipe, si Luozon, ang Kulubot na Elder, at isang bagong hari para sa kabuuang 6 na Void God Realms din. Ang dalawang panig na ito ay may pinakamalaking kalamangan sa pakikipaglaban para sa walang kapantay na mga sandata. Saan nagpunta ang purple-haired demonic duo? Ang mga henyo mula sa mga imperial, ang Duanmo family, ang Grand Duke Yuan's Palace, at ang kumpanya ay likas na tumingin sa paligid. Kinailangan nilang panatilihin ang kanilang pagbabantay laban sa purple-haired demonic duo dahil palagi silang umaatake sa kritikal na sandali. Sa totoo lang, pagkatapos lumitaw ang Sky Suspension Palace, hindi na muling lumitaw ang purple-haired demonic duo. Kasabay nito, sa isang malaking puno sa isang patio malapit sa Building of Refinement, 2 figure na may purple na buhok ang kumislap. Lord Black Serpent Dragon, sigurado ka bang sasali si Zhao Feng sa laban sa Building of Refinement? Hihihi, kung ganoon ang kaso, ang mga taong ito ay magkakaroon ng matinding panloob na salungatan. Tuso ang pagsasalita ng 2 figurang may kulay ube na buhok. Nakikilahok na si Zhao Feng dito. Isang malamig na boses na tila naghahari ang narinig sa tenga ng dalawa. Nakikilahok na. Nang marinig iyon, nataranta ang 2 figure na may purple na buhok. Wala silang nakitang anumang senyales ng tunay na purple-haired demonic duo. Ang 2 figure na may purple na buhok ay hindi nang ahas na pumasok sa Building of Refinement dahil hinihintay nila ang totoong demonic duo. Sa isang tiyak na sandali, bumangon ang pagtaas ng King Intent mula sa isang kabataang nakasuot ng silver na nakaupo sa labas ng Building of Refinement. Ang aura ng kanyang kaluluwa ay tila naging kumpleto, at ang kaguluhan ay nagpapataas ng atensyon ng iba pang malapit na kalahating hakbang na hari. Isang hari. Naging hari si Junior Marshal Brother Deng Chao. Ang ilang mga henyo at elite mula sa Sky Suspension Palace ay nataranta, at ang kalahating hakbang na mga hari ng iba pang puwersa ay nagpakita ng naiinggit na mga tingin. Ang taong nakalusot ay ang silver-armored spy sa Sky Suspension Palace, si Deng Chao. Salamat sa iyo, Master. Kung wala ang tulong mo, hindi ako makakalusot sa Void God Realm ng ganoon kabilis. Ang pasasalamat at paggalang ay lumitaw sa mga mata ni Junior Marshal Brother Deng Chao. Walang nakakaalam na kinain ni Junior Marshal Brother Deng Chao ang mga talulot at buto ng 2 Green Water Skylot uses hindi pa nagtagal. Kung ang ibang Half-Step King ay may 2 Green Water Skylot uses, magkakaroon sila ng 40 hanggang 50% na pagkakataon na matagumpay na maging isang hari. Kung may Emperor Intent na tumulong sa kanila, kung gayon ang pagkakataon na magtagumpay ay lalago pa. Pareho ng mga iyon si Junior Marshal Brother Deng Chao. Siya ay nagmula sa isang 4-star superpower, Sky Suspension Palace, at ang pagiging miyembro ng elite group na ito ay nangangahulugan na ang kanyang talento ay maihahambing sa core disciples ng ilang 3-star forces. King of Gods, Kabanata 847. Thousand Changes Illusionist Dragon. Binabati kita, Junior Marshal Brother Deng Chao, sa pagiging isang hari. Ang iba pang mga henyo at elite ng Sky Suspension Palace ay nagkaroon ng masalimuot na emosyon habang sila ay ngumiti at lumapit upang batiin siya. Bagamat ang pinakamahina sa mga elite ay mga half-step na hari na, walang mag-aakalang si Junior Marshal Brother Deng Chao, na pinakamahina sa mahihina, hindi gaanong karanasan, at may pinakamababang katayuan, ay makakalusot sa kritikal na sandali na ito. Hahaha, ito ay isang magandang pagkakataon. Ngayon na ako ay isang hari, dapat tayong sumulong. Matagal na tumawa si Deng Chao habang mabilis niyang pinagsama ang kanyang pundasyon at sumulong. Junior Marshal Brother Deng Chao. Nagulat ang iba pang mga henyo at elite mula sa Sky Suspension Palace habang pinapanood nila ang silver-armored Deng Chao na pumasok sa Building of Refinement. Junior Marshal Brother Deng Chao, nakalusot ka lang at kailangan mo pang pagsamahin ang iyong pundasyon. Walang mag-aakala na ang Junior Marshal Brother na si Deng Chao ay maiinip na makapasok sa Building of Refinement. Tanging ang mga Void God Realm Kings lamang ang maaaring tumayo sa Building of Refinement ngayon. Ang 3 walang kapantay na sandata, ang kalawang na tansong espada, ang hubog na talam, at ang bingat na palakol,
ay naglabas ng nakakatakot na aura na maaaring lumikha ng mga multo na tanawin. Isang luntiang sword glow ang umusbong mula sa kalawang na bronze sword at naglabas ng isang walang kamatayan at mapanglo na aura. Sa tuwing umuugong ito, tila umiikot ang espasyo. Kahit na ang mga larawang ito sa himpapawid ay nilikha lamang ng mga natitirang layunin ng tatlong walang kapantay na armas, kahit si Xuan Yuanwen ay hindi nang ahas na makipag-away sa kanila ng direkta. Nakakatakot na aura at mga tanawin. Naramdaman ni Junior Marshal Brother Deng Chao na huminto ang kanyang paghinga pagkatapos pumasok sa Building of Refinement. Nakahanap siya ng ligtas na lugar at tahimik na nanonood ng may pag-iingat. Nasa medyo malayong lugar siya kung saan tutulungan niya ang iba. Naunawaan at tinanggap ng Kings of Sky Suspension Palace ang ginawa ni Junior Marshal Brother Deng Chao. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakalusot lamang sa Void God Realm. Bukod sa Ancient God Weapon, mayroon ding dalawang substandard na God Weapon. Tingnan natin kung ano pa ang nasa kaibuturan ng Building of Refinement. Isang boses ang narinig sa isipan ni Junior Marshal Brother Deng Chao. Naiintindihan, Master. Magalang na sagot ni Junior Marshal Brother Deng Chao habang sinisiyasat niya ang kailaliman ng Building of Refinement. Sa sandaling ito, isang malabong kulay ube ang kumikislap sa kanyang mga mata. Nadama ni Deng Chao na ang kanyang paningin ay naging higit sa 10 beses na mas mahusay, at nagawa niyang mahinang makita ang isang sira-sirang armas stand na gawa sa isang itim na metal. Ito ay matatagpuan sa lampas ng kapansin-pansing mainit na pugan. Mayroong ilang mga slumbering aura sa gate-gate na sandata stand, na may ilang mga bagay na hindi masyadong kapansin-pansing nakapatong dito. Isang arm guard, kalasag, 3 palaso, at isang pala. Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang hitsura. Ang mga bagay sa sandata stand ay medyo kumpleto, ngunit sila ay tila napaka-normal. Dahil ginagamit niya ang pandaman ni Deng Chao, hindi na kailangan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang Eye of Heaven, na nangangailangan ng maraming enerhiya. Maaari niyang tiktikan ang Sky Suspension Palace pati na rin makita kung ano ang nangyayari sa Building of Refinement anumang oras na gusto niya. Bilang isang 4-star power, ang lakas ng Sky Suspension Palace ay kabilang sa pinakamataas, lalo na pagkatapos maging Emperor si Xuan Yuanwen. Masasabing ang bawat aksyon at galaw na ginawa ng Sky Suspension Palace ay makakaapekto sa buong balanse sa Exiyang Palace. Maiintindihan ito ng isa mula sa katotohanang tumakas ang Peking Purple-Haired Demonic Duo bago pa man dumating ang grupo ng Sky Suspension Palace. Maging si Zhao Feng ay nag-iingat sa Sky Suspension Palace, kaya naman naglagay siya ng especially iya sa grupo mula sa Sky Suspension Palace. Si Deng Chao ang huling pumasok sa madilim na silid ng aklat, at ginamit ng Eye of Heaven ni Zhao Feng ang pagkakataong iyon para lagyan siya ng Dark Heart Seal. Si Deng Chao ay isang half-step king pa lang noon, kaya wala siyang pagkakataon laban sa Eye of Heaven ni Zhao Feng. Ang Dark Heart Seal ni Zhao Feng ay mas maganda pa kaysa dati. Noong nakaraan, lilimitahan ng Dark Heart Seal ang potensyal ng target kapag ginamit niya ito, ngunit pagkatapos ng Pursuit of Death at ang kanyang muling paglilinang, sinimulan ni Zhao Feng na gawing perpekto ang Dark Heart Seal. Ang paghihigpit sa potensyal ay hindi kasing lakas ng dati. Tinulungan pa ni Zhao Feng si Deng Chao na makapasok sa Void God Realm, na nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling ito, maaaring ibahagi ni Zhao Feng ang paningin ni Deng Chao sa loob ng Building of Refinement. Gamit ang kanyang ngayon perpektong bersyon ng Dark Heart Seal, maaari pang ang ipadala ni Zhao Feng ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa Eye Bloodline at gamitin ang bahagi ng mga kakayahan ng God's Spiritual Eye. Siyempre, ang paglipat ng enerhiya na ito ay nangangahulugan na ang ilan sa mga kakayahan ng espiritual na mata ng Diyos ay mawawala sa proseso, ngunit ito ay sapat na upang pangasiwaan ang karamihan sa mga sitwasyon. Si Zhao Feng ay direktang nakialam sa laban kahit na wala siya sa Building of Refinement. Zhao Feng, kailan tayo kikilos? Si Nan Gongsheng ay medyo naiinip. Matagal na niyang nililinang ang Holy Wicked Technique at ngayon ay magagamit na niya ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ng mas mahusay kaysa dati. Ang kanyang cultivation ay nasa huling yugto ng Void God Realm, ngunit ang kanyang True Yuan ay mas malakas kaysa sa iba sa parehong cultivation dahil sa Evil God Crystal na sumanib sa kanyang True Yuan. Oras na.
Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at tumingin kay Deng Chao. Ang underground cellar na kinaroroonan ng duo ay hindi masyadong malayo sa Building of Refinement. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang naghagis ng ilang lumang tansong barya, na naging sanhi ng pagkalabog ng mga ito. Sige. Tumango si Zhao Fang. Meow. Sa isang kislap ng pilak at kulay abo, nawala ang maliit na pas ang magnanakaw mula sa underground cellar. Sa isang malaking puno malapit sa Building of Refinement. Bakit hindi pa kumikilos ang purple-haired demonic duo? Naiinip na ang dalawang figure na may purple na buhok. Matagumpay nilang nagawang saktan ang lahat ng tao sa pagkukunwari ng purple-haired demonic duo, kaya, hanggat lumitaw ang tunay na purple-haired demonic duo, magkakaroon ng kaguluhan sa mga tao. Gayunpaman, ang purple-haired demonic duo ay hindi pa lumitaw kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ang tunay na purple-haired demonic duo ay nagawang alisin ang aking marks of destruction, ngunit may isang tao na kinokontrol ng purple-haired demonic duo na nasa loob ng aking pandama. Ang malamig na boses ng Black Serpent Dragon ay narinig mula sa wala kahit saan. Ano? Ang dalawang brats na iyon ay nagawang alisin ang kanilang marks of destruction. Malaki ang pagbabago sa mga ekspresyon ng dalawang figure na may purple na buhok, at hindi nila maiwasang mag-isip sa gulat, kung ang purple-haired demonic duo ay may paraan para maalis ang mark of destruction, magagawa rin ba natin ito? May paraan, at kung kinakailangan, makikipagtambalan pa sila sa purple-haired demonic duo. Lalong lumakas ang marks of destruction sa inyong dalawa. Kahit na ang isang demigod ay mahihirapang lutesin ang mga ito. Ang mga salita ng Black Serpent Dragon ay bumasag sa kanilang mga iniisip, at ang kanilang mga puso ay nanlamig. Mukhang wala na silang daan palabas. Kayong dalawa ay may mga true dragon bloodlines, kaya hindi kita pakikitunguhan ng masama kung matagumpay mong makumplito ang plano. Ang pagiging isang alipin ng Destruction Dragon Race at ang paggawa ng mundo ay manginig ay isang kaluwalhatian para sa hindi mabilang na mahina at mahinang karera. Ngumiti ang Black Serpent Dragon. Napakatyaga ng dalawang brats na iyon. Kailangan ba nating pumasok sa Building of Refinement sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan? Iminungkahi ng may purple na buhok na kamukha ni Zhao Fang. Tama iyan. Sa pamamagitan ng mga pandaman nitong Deng Chao, nakakita ako ng isang napakakapaki-pakinabang at kumpletong substandard na sandata ng Diyos, ang Misty Spatial World. Sabi ng Black Serpent Dragon sa malalim na tono. Substandard na sandata ng Diyos, Misty Spatial World. Nang inig ang puso ng dalawang taong may kulay ube na buhok nang marinig nila ito. Narinig na nila ang maalamat na bagay na kilala bilang isang substandard na god weapon. Ang Misty Spatial World ay isang support type na armas, at ang mahalagang bahagi ay wala itong mataas na pangangailangan ng user. Magagamit mo ito hanggat nakuha mo. Ang Black Serpent Dragon ay huminto sandali. Illusionist Dragon, dali. Naging seryoso ang ekspresyon ng iba pang binatilyo na may kulay lila. Whoosh! Ang kabataang kamukha ni Nan Gongsheng ay nagwagayway ng kanyang kamay. Shua! Sa isang iglap, ang peking purple-haired demonic duo ay naging dalawang hindi tao na lalaki. Ang isa ay isang matangkad na lalaki na may asol na kaliskis, ang Blue Serpent King, si Wei Jing. Ang iba pang hindi tao na lalaki ay may isang pares ng mga sungay at beady green na mga mata. Dark green ang balat niya. Lumipat. Sa isang iglap, sina Wei Jing at beady green eyes ay naging isang kabataan na nakaasol na damit at isang babae na naka-green na damit. Ang aura ng batang babae na nakasuot ng berdeng damit ay sobrang kaaya-aya at elegante, at pareho silang nasa Void God Realm. Hihihi. Tulad ng inaasahan sa henyo na nirerango ang ikasampu sa Imperial Genius Rankang. Napakalakas ng iyong Thousand Changes Illusionist Dragon Bloodline. Ang kabataang nakaasol na damit ay tumango sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Ang beady green eyes ay may bloodline ng isang Thousand Changes Illusionist Dragon, na maaaring gumaya at magbago ayon sa kapaligiran. Maaaring gayahin ng Thousand Changes Illusionist Dragon ang anumang nakikita nito, kabilang ang mga bagay na may buhay at walang buhay, tulad ng mga bato, damo, at mga bangkay ng insekto. Siyempre, ang imitasyon ay isang imahe lamang.
Hindi talaga sila naging bagay na iyon at nakuha ang mga kakayahan nito. Gayunpaman, ito ay isang diskarte sa bloodline na maaari pang itago mula sa Divine Senses. Dahil laging kasama ng Blue Serpent King si BD Green Eyes, sakop din siya ng bloodline power ng huli. Tara na. Ang Blue Serpent King at BD Green Eyes ay mabilis na lumipad papunta sa Building of Refinement. Mukhang hindi pamilyar ang dalawang eksperto na iyon. Ang ilan sa mga eksperto na nagpapahinga sa labas ng Building of Refinement ay nagpahayag ng mga kakaibang ekspresyon, ngunit napakaraming puwersa ang pumasok sa Divine Illusion Dimension. Hindi bihira na makakita ng mga hari na nanggaling sa ibang lugar sa Lord Dynasty dahil napakalaki nito. Kaya lang, dumiretso ang Blue Serpent King at BD Green Eyes papunta sa Building of Refinement. Ang pagdaragdag ng dalawang tao na haring ito ay hindi nakakuha ng atensyon ng sino mang iba pang hari sa Building of Refinement. Seng. Ang asol na damit na si King at ang batang babae sa berdeng robe duo ay umikot sa tatlong walang kapantay na sandata sa himpapawid at sinubukang lampasan sila. Gayunpaman, sa landas na ito, kailangang harapin ng dalawa ang matinding init ng pugan. Ang mga normal na hari ay iiho kung lalapit sila sa pugan. Gusto bang mamatay ng 2 taong iyon? Ang ilan sa mga haring naruroon ay nagpahayag ng mapanukso o nakikiramay na mga ekspresyon habang ang iba pang mga hari ay nakatutok sa mga nakakalat na sandata at materyales sa lupa. Anuman sa mga ores o sandata na ito ay hindi masusukat ang halaga. Ang mga puwersang 3-star o 4-star na nasa likod nila ay magagamit sila ng maayos. Nakikita ko ang weapon stand. Nilabanan ng Blue Serpent King duo ang matinding init at tumingin sa kabilang panig ng furnace. Weng! Isang nagyayelong asol na ambon ang nakapalibot sa dalawa at tumulong na labanan ang init. Ano ang kakaibang bloodline na iyon? Kahit na ang paglaban ng isang emperor ay nasa ganoong antas lamang. Tumingin sina Xuan Yuanwen at Senior Marshal Brother Zug ng Sky Suspension Palace. Ang mas hindi kapanipaniwala ay pinayagan ng asol na yelo na mag-hover ang dalawa sa lupa. Hindi ito masyadong lumilipad, ngunit kailangang malaman ng Exiyang Palace na mahigpit na pinaghihigpitan ang paglipad. Ang normal na kings ay maaari lamang lumipad sa isang maikling sandali. Nangangahulugan ito na hindi na kailangang harapin ng dalawa ang sobrang init dahil hindi bababa sa kalahati ng init ay nagmula sa lupa. Tingnan mo itong mabuti. Ang arm guard sa weapon stand ay isang substandard na god weapon, ang Misty Spatial World. Ang mga palaso ay God-slaying arrow, at ang kalasag ay ang Golden Pond Shield. Ang boses ng Black Serpent Dragon, na tila namamahala sa mundo, ay lumitaw sa isipan ng Blue Serpent King duo. King of Gods, Kabanata 848. Seen through. Ang mga aksyon ng Blue Serpent King duo ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng iba pang hari. Nilaybot ng dalawa ang tatlong walang kapantay na sandata, at ang matinding init sa paligid ng bahaging iyon ng furnace ay sapat na para masunog ang mga normal na hari bilang abo. Marahil si Xuan Yuanwen at ang Little Sword Saint ay may kakayahan na makayanan ang init doon, ngunit sila ay lubos na naakit sa tatlong walang kapantay na armas. Si Senior Marshal Brother Zug, ang babaeng naka-apricot robe, ang Ninth Prince, at ilang iba pa ay sinusubukang makuha ang curved blade habang ang bingot na palakol ay tinatarget ng Imperial Group, Sky Sword Pavilion, ang Guanmo family, at ilang iba pang puwersa. Ang ilan sa mga mahihinang hari ay ibinaba ang kanilang paningin at sinubukang kunin ang ilan sa mga nakakalat na piraso ng armas at materyales. Nararamdaman ko ang pamilyar na bloodline at true Yuan undulation mula sa kabataang iyon na nakasuot ng asol. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Yufei habang binigyan niya ng dagdag na sulyap ang Blue Serpent King, ngunit dahil ang Blue Serpent King ay naging tao na ngayon sa pamamagitan ng Thousand Changes Illusionist Dragon Bloodline na kakayahan, ang kanyang bloodline at cultivation technique na aura ay iba. Ang lakas ng dalawang iyon ay mas mababa lamang sa lakas ni Marshal Brother Xuan Yuan. Malamang na may espesyal silang iniisip. Sabi ni Senior Marshal Brother Zug. Siya ay sumuko sa hubog na talam at lumapit sa Blue Serpent Dragon duo habang ang isang misteryosong apoy ay kumikinang sa paligid niya. Ang Senior Marshal Brother na si Zug ay likas na nadama na ang dalawang ito ay kaina-hinala o may isang uri ng lihim.
Mukhang pinaghihinalaan tayo ng Zogyon na iyon. Siya ay talagang karapat-dapat na maging utak ng Sky Suspension Palace. Pribadong nag-message si BD Green Eyes. Talagang medyo mahirap, ngunit siya lamang ay hindi sapat upang banta tayo. Walang emosyon ang ekspresyon ng Blue Serpent King. Ang tanging talagang pinag-iingat niya sa 6 na panig na Building of Refinement ay si Xuan Yuanwen at ang Little Sword Saint. Pagkatapos noon ay dumating si Zhao Yufei mula sa Duanmo family. Yufei, sa iyong lakas, maaari kang makakuha ng isang substandard na god weapon para sa pamilya Duanmo. Iminungkahi ng elder na may berdeng damit. Bagamat ang pamilya Duanmo ay may 3 hari, ang isa lamang na talagang kapaki-pakinabang ay si Zhao Yufei. Ang matanda na nakasuot ng berdeng damit ay nilinang ang elemento ng kahoy at sinalungat ng apoy sa loob ng pugen, habang ang isa pang hari ay kakapasok lang at masyadong mahina. Miyaw miyaw. Bago pa makasagot si Zhao Yufei, isang kulay pilak na kulay abong bahid ng liwanag ang lumitaw mula sa likuran. Munting pas ang magnanakaw. Tuwang-tuwa si Zhao Yufei habang sinulyapan niya ang isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa na biglang lumitaw sa kanyang balikat. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi malayo kay Zhao Feng. Dahil lumitaw ang pusa, nangangahulugan iyon na si Zhao Feng mismo ay hindi malayo. Ang ilan sa mga kalapit na hari ay nagpahayag ng mga kakaibang ekspresyon habang sila ay tumingin. Miyaw miyaw. Ikanaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito. Ibig mong sabihin. Alam ni Zhao Yufei ang sinasabi ng maliit na pas ang magnanakaw at hindi niya maiwasang lumingon sa direksyon ng Blue Serpent King duo. Isang layer ng purple na liwanag pagkatapos ay nagsimulang lumiwanag sa paligid ng kanyang katawan habang kinuha niya ang maliit na pas ang magnanakaw at hinabol ang Blue Serpent King duo. Yufei. Nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng berde. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Blue Serpent King at Green Beady Eyes ay sobrang init. Maging ang mga emperor ay mag-iingat sa init. Whoosh! Kasabay nito, ang apoy sa paligid ng Senior Marshal Brother Zog ay nagpapahintulot sa kanya na lumutang sa hangin at hindi dumampi sa lupa gamit ang kanyang mga paa. Malapit na tayo. Ang substandard na god weapon. Misty Spatial World, God-Slaying Arrows, Golden Punch Shield. Tumaas ang tibok ng puso ng Blue Serpent King at Green Beady Eyes habang nakalok ang kanilang mga tingin sa arm guard na si Misty Spatial World. Ang substandard god level na Misty Spatial World ay maaaring gamitin kaagad hanggat nakuha nila ito, na maaaring tumaas ng husto ang kanilang lakas sa isang iglap. Kung ikukumpara, ang God-Slaying Arrows, ang Golden Punch Shield, at ang Spade ay hindi gaanong nagamit ng duo. Gayunpaman, ang gutay-gutay na sandata stand ay matatagpuan sa kabilang bahagi ng bunganga, at ang init ay lumakas ng lumakas ang isa. Maaari nitong lubos na banta maging ang mga Void God Realm Emperors. Nagsimulang kumulo ang Ice Blue Mist sa paligid ng Blue Serpent King duo habang nagsimulang uminit ang malamig na aura. Sobrang init. Kinailangan ng dalawa na harapin ang nakakatakot na init. Medyo mas maganda ang Blue Serpent King dahil mayroon siyang Ice Serpent Emperor bloodline, na nireranggo sa top 10 sa mga bloodline ng Imperial Dao, kaya ang lakas ng kanyang katawan ay malapit sa True Dragon Race. Ang likas na talento ng Black Destruction Serpent Dragon sa labas ay mas malakas pa kaysa sa normal na True Dragons. Gayunpaman, habang ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay isa ring bloodline ng dragon, ang BD Green Eyes ay dalubhasa sa mga ilusyon, kaya medyo mahina ang kanyang katawan. Wei Jing, hindi ko na kayang hawakan ito ng mas matagal. Bumuhos ang pawis sa mukha ni BD Green Eyes habang sinusubukan niyang pigilan ang ilusyon. Sa kabila noon, pareho silang nakayanan ang init na mas mahusay kaysa sa papalapit na Senior Marshal Brother na si Zug. Napakalakas ng katawan ng 2 taong iyon na parang hindi na tao. Naging matalas ang mga mata ni Senior Marshal Brother Zug. Hindi siya masyadong makalapit dahil ang kanyang katawan at panlaban sa apoy ay hindi kasing lakas ng pinagsamang puwersa ng Blue Serpent King at ng Thousand Changes Illusionist Dragon na lalaki. Zhao Yufei, dapat tayong magtulungan. Tiyak na hindi normal ang mga bagay sa weapon stand na iyon. Pribado ang mensahe ni Senior Marshal Brother Zug at handang salakayin ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon na lalaki. Sige.
Sumang-ayon si Zhao Yufei at napanatili ang isang tiyak na distansya. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil sa init. Panatilihin ang ilusyon. Ang Blue Serpent King ay biglang sumulong ng ilang yarda at kinailangang harapin ang init na kahit ang mga normal na emperor ay hindi makayanan. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga asol na kaliskis sa ilalim ng ambon na asol na yelo at nagbigay ng nakakatakot na lamig na kabilang sa linya ng dugo ng Ice Serpent Emperor. Kung hindi dahil sa tinakpan siya ng beady green eyes, ang kapangyarihan ng bloodline ng Blue Serpent King ay mabiglas sa lahat ng naruroon. Sa isang iglap, sapat na ang lakas ng labanan ng Blue Serpent King para hamanin ang mga emperor. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang katawan, bloodline, at heat resistance, siya ay medyo mas malakas kaysa sa mga normal na emperor. Halika! Inabot ng Blue Serpent King, at isang Ice Blue Dragon Tendon ang bumaril. Baguhin. Mabilis na ikanaway ni Beady Green Eyes ang kanyang kamay at ginawang Scarlet Golden Chain ang Dragon Tendon. Maghintay lang ng saglit. Nagningning ang mga mata ni Senior Marshal Brother Zug. Ang iskarlate gintong tanikala na iyon ay naglalabas ng mahinang pag-alo ng yelo. Ding! Ang Ice Blue Crystal Dragon Tendon na bumaril mula sa Blue Serpent King ay dumapo sa arm guard sa weapon stand. Substandard na God Weapon, Misty Spatial World. Bumilis ang tibok ng puso ng Blue Serpent King at Beady Green Eyes, marahil dahil ito na lang ang pagkakataon nilang makuha ito bago sila inihaw ng furnace. Gayunpaman, sa sandaling ito, nangyari ang hindi inaasahan. Meow! Sa isang flash ng pilak at kulay abo, isang maliit na pusa ang dumapo sa Ice Blue Crystal Dragon Tendon na umaabot mula sa Blue Serpent King. Siyempre, sa mata ng lahat na nanonood, isa itong Scarlet Golden Chain, hindi Dragon Tendon. Munting pas ang magnanakaw. Ang ekspresyon ni Zhao Yufei ay kapansin-pansing nagbago habang siya ay bumulalas. Ang Ice Blue Crystal Tendon ay mas malapit pa sa init kaysa sa Blue Serpent King. Kahit si Zhao Yufei ay hindi maglakas loob na humakbang sa ganoong kalapit. Shoo! Nagsimulang tumaas ang singaw at mainit na hangin sa sandaling dumapo ang maliit na pas ang magnanakaw sa asol na kristal na litid ng dragon. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang sobrang lamig ng yelong asol na kristal na litid ng dragon ay bubuo ng isang layer ng hamog na nagyelo sa ibabaw nito at gagawing isang pas ang yelo ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit sa ngayon, ang init ng kapaligiran na naruroon ay higit na nalampasan ang lamig ng litid ng dragon. Nangangahulugan ito na ang maliit na pas ang magnanakaw ay may isang layer ng proteksyon. Meow meow. Ang maitim na gintong kadena sa leeg ng maliit na magnanakaw na pusa ay naging isang maliksi na maitim na gininto ang dragon na latigo ng ahas at binaril patungo sa kabilang panig ng kinatatayuan ng armas. Mangyaring huwag gumawa ng anuman. Ang puso ng Blue Serpent King ay tumaas sa kanyang lalamunan habang siya ay nagdarasal. Kung pipigilan sila ng maliit na pas ang magnanakaw, mabibigo ang perpektong plano ng Blue Serpent King, na nangangahulugang mapapalampas niya ang Misty Spatial World. Kapag nabigo siya, kailangan niyang bumalik sa labas para magpahinga dahil hindi niya kayang tiisin ang init. Munting pusa, pakiusap. Huwag kang gumawa ng anuman. Nagsimula na ring pagpawisan ang Beady Green Eyes, ngunit sa kabutihang palad, ang maliit na pas ang magnanakaw ay walang nagawa para pigilan sila matapos mapunta sa Dragon Tendon, at hindi rin ito pinupuntirya ang arm guard na si Misty Spatial World. Meow! Ang maitim na gininto ang Dragon Snake Whip ng maliit na magnanakaw na pusa ay perpektong dumapo sa isa sa mga item. Nagulat si Beady Green Eyes at ang papalapit na Senior Marshal Brother Zug. Ang bagay na binalot ng latigo ng maliit na magnanakaw na pusa ay ang kakaibang pala. Ang aura ng pala na ito ay halos tahimik, at wala itong aura ng substandard na sandata ng Diyos. Tagumpay. Tuwang-tuwa ang Blue Serpent King habang hinihila niya pabalik ang litid ng dragon kasama ang arm guard. Meow meow. Sa sumunod na sandali, nakuha rin ng maliit na pas ang magnanakaw ang pala nito. Ang Blue Serpent King ay huminto at napagtantong may nangyari. Ginamit ng pas ang iyon ang kadena ng kabataang nakasuot ng asol na damit bilang isang lugar upang tumayo para sa proteksyon mula sa init upang makakuha ito ng isang bagay. Napakakulay ng ekspresyon ni Senior Marshal Brother Zug, at hindi niya maiwasang magsaya ng palihim sa paggamit ng pas ang ito ng puwersa ng iba.
Kung wala ang upuan ng Blue Serpent King, kahit na ang mga Emperor ay hindi makaka-atres nang hindi nasaktan pagkatapos na lumapit sa init. Kalokohan, ginamit ako ng pasang ito. Namula ang mukha ng Blue Serpent King nang maunawaan niya ang nangyari, ngunit hindi na niya nakayanan ang init. Meow. Sa isang flash ng silver gray na liwanag, nawala ang maliit na pusa. Umalis. Nagsama-sama ang Blue Serpent King at Beady Green Eyes, ngunit bigla silang inatake nina Zhao Yufei at Senior Marshal Brother Zug. Blue Serpent King, Thousand Changes Illusionist Dragon, bumalik ka dito. Umungol si Senior Marshal Brother Zug, at nanginginig ang puso ng duo ng Blue Serpent King habang kapansin-pansing nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nakita ni Senior Marshal Brother Zug ang kanilang pagkakakilanlan. Hihihi, kayong dalawa talaga. Lahat, pigilan ang dalawang hindi tao na magnanakaw. Si Senior Marshal Brother Zug ay may mapaglarong ekspresyon, habang napuno ng galit at sorpresa ang Blue Serpent King duo. Nilinlang sila ni Senior Marshal Brother Zug. Halatang hula lang niya ang mga identity nila. Bastos ka. Ang Blue Serpent King ay umungal sa galit habang siya ay lumundag sa hangin, at isang blue-scaled dragon claw ang nagpatawag ng alon ng nagyayelong ulan na tumakip kay Senior Marshal Brother Zug. Mystic Machine Fire Shield. Umatras si Senior Marshal Brother Zug habang bumubuo siya ng formation gamit ang kanyang mga kamay at lumikha ng nagliliyab na harang na gawa sa hindi mabilang na apoy ng tadpole. Weng. Ho. Ginamit ng Mystic Machine Fire Shield ang apoy sa paligid ng bunganga upang lumakas, kaya ito ay 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ang lihim na pamamaraan ni Senior Marshal Brother Zug ay nagawang gamitin ang kapangyarihan sa kanilang paligid ng lubos. Boom! Ang malakas na suntok ng Blue Serpent King ay nakapagpa-atres lamang ng ilang hakbang kay Senior Marshal Brother Zug, at hindi man lang siya nasugatan. Kasabay nito, may sumigaw mula sa kabilang panig habang si Zhao Yufei ay nakipagsagupaan sa Thousand Changes Illusionist Dragon. Pumunta ka. Ang imahe ng isang madilim na berdeng ilusyon na dragon ay umungal sa likod ng Thousand Changes Illusionist Dragon. Weng. Ang illusory dragon phantom ay naglabas ng maraming kulay na transparent na ilaw na maaaring tumagos sa kaluluwa. Iyon. Gulong-gulo ang isip ni Zhao Yufei. Ang ilusyonaryong dragon ay lumikha ng isang malakas na ilusyon na may katulad na epekto sa illusion maze domain ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang sentido ni Zhao Yufei ay nabalisa at naging magulo. Yufei, ingat ka. Ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay nasa ika-10 na ranggo sa Imperial Genius Rankings, mas mababa lamang kay Xuan Yuanwen at sa Blue Serpent King. Umakyat sa lalamunan ang puso ng matanda na nakasuot ng berdeng damit.